Isang bahapyaw lang. EURUSD nagko-consolidate, naghahanap ng another opportunity to enter a sell. So kung nakita nyo kahapon, ito yung ating TP. Tingnan mo, gahibla na lang. Yung forward ko lang dito. Oh, gahibla na lang siya bago siya umakyat. So yun yung minsan nakaka-frustrate na mga panahon. Pero siguro kapag ganyan guys, pag nag-close yung candle, pwede nyo siguro siya i-close dun sa closing ng candle. Okay. So anyway, saan siya? Dito siya. Itong pivot area na to, tinan mo to ha. 2 days ago na pivot area yung ito, to S4 na to. Doon siya sakto nag-pullback. Kaya nga, binibigyan ko rin talaga ng pansin yung mga previous pivot areas. Kung mapapansin nyo, kasi nga, nangyayari nga. So anyways, praise God naman, dahil kahit papaano, hindi man siya umabot sa TP, nag-profit tayo, okay? So hopefully may nag-profit pa rin dyan at nasecure yung profit. So ngayon, kung ganyan na yung nangyayari at nandito na, so naghahanap ka ng another opportunity to enter a sell. So dahil, continuation to, so ganun lang din, pag nag-akyat na yung luminaw na yung EMA mo dito, kasi di pa nagko-cross siya dito. Tapos strategy itong gamit ko Nagko-cross dito yung EMA and yung EMA natin, di ba? Tsaka yung RSI mo pumapasok sa loob ng ating range. So hanggat hindi malinaw na nasa baba itong RSI mo tsaka itong EMA mo, hindi siya malinaw, wag ka muna mag-sell. Okay, the rest ng ating checklist na knockout, check yan kasi una-una downtrend na yan Okay, pumunta mo sa 4-hour time frame, downtrend na yan. So ang trend mo downtrend at wala naman siya napoproduce na higher high and higher low. Okay, so wala siyang kailangan i-break na low para makapag-sell ka. Broken na. Ano pa ba yung MS natin, yung MS siguro ang medyo okay, 15 minutes. Yan. So actually nasa MS siya ngayon. So ito yung MS natin, which is sakto rin naman sa pivot natin. Ito yung MS natin, di ba? So i-extend mo siya, sakto siya sa pivot area. So kailangan yung candle magstay sa baba ng MS bago ka makapag-sell. Itong previous MS natin, tanggalin ko na to. So ano pa ba yung checklist natin? EURUSD, pivot or MS. Okay? So yung MS medyo check naman dyan. Yung pivot na lang. Actually, the one thing kaya hindi tayo makapag-enter na yun ng sell, it's because of the EMA and the RSI. The rest of the checklist, okay naman, no? So meron pa tayong rito around 40 pips to gain until, what's this, support area. But yun nga, ayokong mag-trade ng hindi malinaw yung EMA at RSI ko. Makakadala lang. Okay. And sometimes, yung ganda ng entry, nasa pivot, makapag-enter na ako, sell na yan. Tapos, hindi mo malinaw EMA at RSI ko, yun pala yung akit na siya doon. So, it's a no for me. Hanggat hindi lang malabas yung malinaw na EMA and RSI signal. No? Kaya nga knockout strategy to. Ang pinaka-importante sa knockout strategy natin, EMA, RSI. Kaya ngayon ng week 1. Ang week 1 natin is, di ba, yung EMA at RSI. Kasi yun yung parang pinaka-foundation niya. And then the rest is confluence na lang. So bakit ko tatanggalin yung foundation? Hindi na siya knockout kung hindi ko susundin yung EMA and RSI. Okay? So next, USDJPY, sabi ni Asona, teka lang. So sa sell pala, sa buy pala, so kailangan niya nang ma-break ito. Pag na-break niya itong area na to, okay, so around doon, di ba, sa pivot area din, parehas naman niya. Dito na natin yung pivot area kasi doon din naman yung hindi yung pivot area kasi isang tingin mo lang nandun na siya. So hindi mo na kailangan kuha pa ng mga horizontal line, right? So pag na-break niya to, so sakto sa R1, sa taas nun, pwede kang mag-enter ng buy. And pag nakarating niya sa taas na yan, malamang-laman yung EMA at RSI mo, nagbaliktad na rin. Okay? At yung trend line niya, dahil ito yung trend line natin ng downtrend, malamang-laman na break na rin niya yan. At ang market structure niyan, malamang-lamang ay
uptrend na rin ng market structure. Broken na rin yan kasi umakyat na siya, di ba? So, kaya, yan. Around sa area na to. Okay? Actually, kahit nga dito, pag na-break niya to. So, ito sa taas na to, medyo mas ano siya, conservative yung entry mo. Sa taas naman nito, medyo mas maganda yung entry, pero mas risky pag sa taas nito. Pag na-break na tong recent high na to, tapos doon ka nag-enter ng buy mo, medyo mas risky siya ng konti. Pag na-break naman niya to, less risk. Gano'n lang naman yun. So, share ko lang yung aking. So, at syempre, yung ating buy entry sa ating EA, dun makakarating, di ba? And then yung buy exit mo, dito ko lalagay pag mag-resistance. Yung sell entry mo, wala ka ng sell entry kasi anytime pwede na siya mag-sell as long as na-tick niya o na-check niya yung mga requirements natin. Yung EMA, yung RSI, no? Yung MS. And then, mag-exit ka na lang dito. So, ang mangyayari, meron kang buy entry, buy exit, pero wala kang sell entry kasi anytime pwede na siya mag-sell as long as na-check niya yung mga conditions. Pero meron kang sell exit, dito siya mag-exit above yung ating support. So, yan ang magiging settings mo ng EA.